kilala namin ang ipabanal. Kaya ang Diyos, ay pangalan namin sa umaga ito, ang presensya, ang iyong pagtutuwid, ang iyong pag-asa, na kailang po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon. Lahat ng ito ay hindi lang namin kainig, kundi ay pagpapuhay mo na. Salamat, Lord, sa lugar po ito na ginagamit sa amin, Panginoon, upang makapagpihan ka, upang mapasalamatan ka. Naniniwala kami na ikaw ang lahat na siyang tumikilos, Panginoon, at marami kami bagay na mapalalas sa amin ang aking susunod. Salamat, Lord, pinagpala mo ang ito. Pinagpala mo ang sa akin. Ikaw lang ang Panginoon na siyang tumikilos sa amin ka lang. Ikaw lang ang Panginoon na siyang tumikilos. Ang lahat sa atin Diyos, ang lahat, Panginoon, ikaw ang nasa ninyo. Kayo lang ang siyang tumikilos. Lord, even sa reality, sa mensahe o Diyos, give us illumination, Lord, para sa mga salita mo, para yung patuloy ng bigay sa amin ang kaliwanagan, bigay sa amin ang mga pagkasa, pagtutuwid mo, Diyos. Salamat po, Lord, sa buhay mo, salamat ang gandang araw mo, ngayong malawa. Minsan pa, ang papuri, magsamba, at namin sa iyo sa pangalan ng Panginoon sa Diyos. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Makibukas po kayo sa akin sa Efesos chapter 5, verse 8 to 14. Inuulit ko po, Efesos chapter 5, verse 8 to 14. Magsabi po ng amin ang nakakilala. Sabay-sabay po tayo na basahin. Sa tayo natin Panginoon. Sa chapter 8, Daddy, kayo'y nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mabuhay kayo ngayon ang nararapat sa mga taong nasa buhay. 9. Sapagkat pawang mabuti, patuloy na totoo ang ginagawa ng pagbuhay sa liwanag. 10. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibinumungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. 12. Kayahin ang marungkit man lamang ang pagbaling iyon na niluwa nila ng digil. 13. Ang lahat ng nalalagad sa liwanag ay nakikilala kung ang kalagahan ng iyon. Last verse 14. At nalalagad ang lahat ng dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ng Kristo. Amen. Pinagpala ng Lord ang pagkabasa ng kanyang banal at mga kanyang salita. Yes, magandang umaga po mga kapatid. Awitan po natin ang ating Panginoon na may galang sa ating puso. Sabayan na po ako. Malakpan po natin ang ating mga kamay at tayo po ihigla. Para sa ating Panginoon. Amen! Sumunod ako sa kalak, ang lahat ng nilalang. Ang pinipilihan ng Diyos na may kagalangan. Sumunod ako sa kalak, ang lahat ng nilalang. Pinipilihan ng Diyos na
Diyos. Lagi kong nararanasan, katabalan mo walang hanggan. Hindi ko'y laging sariwa sa araw-araw. Sino ka ba nagising? Ngalan ko'y pupurihin. Pag-ibig ko'y laging saya sa harapan ko. Lagi kong nararanasan, katabasan mo'y walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Yes, Lord, ibigay
ng Biblia para kasi lahat. Marami tayo na makabasa. Ito ating magkakalang dito. Ngayon, mga verses 8 to 14. Lord, basta mo po ang aming pagkakalang salita. Inuuso sa aming mensahe na galing sa iyo na makamtang namin sa aming puso. Kailangan namin, Lord, ang gabay na salita. Kailangan natin maintindihan kung ano gusto mo igawa sa amin. Sa aming buhay, sa aming relasyon, sa aming ministry, sa aming pong pamilya, sa lahat-lahat ng areas ng buhay namin, kailangan namin gabay na salita. Kung gagawin natin ngayong umaga, makinig ng iyong mensahe. Dahil ito po, Lord, na bawat puso, bawat tainga, buong pagkatao ng mga nandito ay ma-focus lang sa iyo at makita ang iyong kagandahan sa pamagitan ng iyong salita. Ang iyong kadakilaan, Lord, tulungan mo kami maintindihan ang lahat ng ito. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat. Okay. Sa ano, ang mga Kristiyano, tayo pong mga mananampalataya ay inalagaan ng Diyos na kailangan maintindihan natin ang ating sitwasyon ngayon. Kailangan maintindihan din natin ang ating nakaraan, ang ating pagtutunguhan. So, importante po yun sa atin. Kasi kung hindi natin alam ang nangyayari sa buhay natin, yung nakaraan, at yung nangyayari ngayon, at yung mangyayari sa kinabukasan, o sa mga susunod na araw, susunod na taon, hindi natin talaga ma-appreciate ang ginawa ng Panginoon sa atin. So yun po ang ating pag-aaralan ngayon, yung ipapaalala ng Biblia, ang mga nangyari sa atin, ang mga pagbabago. So yun ang saliksingin natin ngayon. Okay? Ang sabi ng verse 8, basahin natin maigi. Ang sabi, dati, yung former way of life, yung nakaraang buhay natin. Sabi, dati, kayo ay nasa kadiliman. Lahat tayo ay galing doon sa kadiliman. Bago tayo makonected, bago tayo makatako ng relasyon kay Jesus Cristo, nasa kadiliman tayo. Yun ang sitwasyon natin dati. So, hindi natin pwedeng kalitaan yun kasi mawawalan tayo ng mga opportunities, ng motivation na purihin ng Panginoon. Kasi dati parang ganun tayo. Binago tayo ng Panginoon. Okay, so dati kayo ay nasa kadiliman. Pag sinabi ko ng Biblia ng kadiliman, yun ay pinapukol sa kasalanan. Kadiliman ayon sa Biblia ay gawa ng kaaway, gawa ng demonyo, mga kasalanan, mga karumalduman, mga bagay na labag sa pinag-uutos ng Biblia. So yun, dati ay nasa kadiliman tayo, puno tayo ng kasalanan. Wala tayong kabutihan sa ating sarili. Kahit tayo mabait noon, walang kabutihan tayo nakakatugod sa Panginoon. Kaya ito ang pinapaalala ng Ephesians. Dati kayo mga nasa kadiliman. Ito ang maganda. Hindi na tapos doon, pero sinabi naman kung ano tayo ngayon. Sabi, ngunit, ganda no? Ngunit, kayo ngayon nasa kaliwanagan na. Naliwanagan na kayo. So yun po ang dalawang extremes na pinipresenta ng Bible, yung kadiliman at liwanag. Ang liwanag ay tungkol sa mabuti nating katayuan sa Panginoon. Hindi magtitiwanag ang isang tao kung walang relasyon sa Diyos. Kasi puro na kadiliman na tayo eh. Wala namang pupuksan ng kadiliman sa buhay natin, kundi ang Diyos. Hindi natin kaya yan. Hindi kaya ng kahit sino man na alisin ang dilim sa ating buhay.
tayo ay nasa liwanag. Di ba? Kaya kung nakikita niyo ngayon sa malaming dalawang extremes, madilim at maliwanag. Dati, nasa kadiliman, ngayon nasa kaliwanagan na tayo. Maliwanagan tayo kahit bakit anong dahilan? Hindi dahil sa eskwelahan, hindi dahil sa gobyerno, hindi dahil sa kung sino man na nangyari sa buhay natin, natagpuan natin na sabi, ngunit kayo ngayon nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Kaya tayo nasa liwanag, nasa Panginoon tayo. Ang wala sa Panginoon ay malungkot ang sitwasyon sapagkat sila'y nasa kadiliman. Ang ibig sabihin nun, nag-umuwi sila sa kasalanan. Ginagawa nila ang kasalanan. Minumupahin nila ang kasalanan. Talagang hinahanap nila ang kasalanan. Pero sa atin, yun ay past tense na. Kailangan po nakaraan na. Kung meron pang nadiliman, kung meron pang ilang bagay na hindi pa natin nakikimalagan, kung meron mga areas pa tayo sa buhay natin na madilim pa, makasalanan, marumi, maputi, karuman-duman, yun po ay dapat masinagan ng kaliwanagan ng Panginoon. Kaliwanagan ng kanyang salita. Alahanin po natin, ang liwanag ng Panginoon ay dumadaan sa kanyang salita. Kaya tayo na liwanagan dahil sa salita niya. Dahil sa pag-aralan natin sa ating po mga pinapag-aralan. Okay? Naliwanagan sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Okay? So ngayon, hindi po natin ang pinapag-aralan. Dating buhay natin, ngayon buhay natin sa pamamagitan ng Diyos. Kaya ano sinasabi? Kung gusto niyo basahin yung verse 8, ang sabi, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. So dapat alam natin kung ano ang nararapat sa atin. Kung ano ang dapat, kung ano ang tupa, kung ano ang tama. Okay? So, pinaalala ang nakaraan, pinaalala ang ating sitwasyon ngayon, liwanag ka dahil sa Diyos. Ang sinasabi niya sa ating mabuhay tayo. Hindi kasi kompleto na alam na natin ang nakaraan natin, alam natin ang sitwasyon natin, at pagkatapos marami tayong ginagawa. Kailangan ipamuhay. So nakikita niyo po, ang salita ng Panginoon ay pinapamuhay. Pinapamuhay ang ibig sabihin niyan ay inilalagay natin, sinasama natin sa ating pang-araw-araw ng kilos, pang-araw-araw na pananalita, pang-araw-araw na pag-iisip natin. So, ipinapamuhay natin. So, saan po nangyayari yan? Ipinapamuhay natin ang liwanag na ibigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi po, walang epekto yan, walang isa. O, nagkaroon tayo ng revelation, nagkaroon tayo ng information, pero hindi natin ipinapamuhay. Kaya, kung sabi nito sa mamuhay kayo! Mamuhay kayo! Ibig sabihin ng mamuhay, pag-isip sa umaga, yung liwanag, yung katotohanan, yung mga itinuro ng Biblia, ang atin ang uumpisahan i-apply. Pag-alis pa lang ng bahay, pagsakay ng sasakyan, pagdating natin sa trabaho natin, pag-uwi natin, pagkasama natin ang ating pamilya sa ating pumapunan, yun ay inapamuhay natin ang lahat na natutunan natin. Okay? So, isang paalala na dapat natin ginagawa na natin sa ating sarili. Okay? Now, verse 9 po, basahin natin maigit. Tignan niyo po ang verse na sinasabi niya, sapagkat hawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Ang Kristiyano po, ginagawa ay pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Mabuti, matuwid at totoo. Dito po kailangan na ipasay sa inyo na ang Kristiyano po ay matuwid ang ginagawa. Ibig sabihin po, ang ating mga kilos at gawa ay natanggap-tanggap sa Panginoon. Tayo po ay nagiging matuwid dahil sa relasyon natin sa ating Panginoon. Sabi nga, binigay sa atin ng Panginoon ang kanyang pagiging matuwid. Kaya ang mga taong Kristiyano na may relasyon sa ating Panginoon Kristo
matuwid. Matuwid ang ginagawa, katanggap-tanggap sa Panginoon. May relasyon sa Diyos. Ang lahat ng kilos, ang lahat ng sinasabi ay nanulugod ang Diyos. Ulitin natin, ang lahat daw na nasa liwanag niya ay mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa na namumuhay sa liwanag. Yun po ang ebidensya. Yun ang ebidensya na isang tao ay nasa liwanag na. Siya ay born again na. Siya ay mananampalataya na. Matuwid, mabuti, at totoo ang ginagawa. Okay? Ano ang mabuti? Ang mabuti po yung mga bagay na nakakatulong sa kapwa. Mga bagay na inutos sa atin ng Diyos. Mga bagay na ikalulugod ng ating pamilya. Mga bagay na makakatulong tayo sa simbahan. Mga bagay na ginagawa natin sa mga ministry natin. Sa mga pakilos natin sa simbahan. So mabuti, matuwid, at totoo. Ito po yung challenging na dito sa tatlong ito na dapat gawin natin. Wala na po sa Kristyano ang pagsisinungaling. Lahat tayo ay dapat masama. Totoo na tayo sa ating mga sinasabi, totoo na tayo sa ating pinakabuhay. So hindi po compatible na pinapasa namin sa Biblia, sinasabi natin, ganito ako ngayon, ito ang ginagawa ko. Pero hindi yun ang pinapabuhay natin. Okay? Marami sa atin ay hindi tayo nagkakaroon ng positibong prutas, magandang prutas sa ating pagiging totoo. So ang just reminding naman po, maging totoo tayo sa sinabi ng pagsisinungaling. Ang sinabi ng pagsisinungaling sa pamilya, sa simbahan, sa trabaho. Sa trabaho, kailangan honest tayo sa ating pong ginagawa. Huwag natin kukulangan ng oras na kailangan tayo magtrabaho. Kung yung sinabi, kailangan magtrabaho ng 8 oras, 12 oras. Gawin po natin yun. Kahit hindi nakatingin sa atin ang ating mga managers, supervisors, ating leaders, mga namumuno sa atin. Tayo po ay totoo. Okay? So, yan ang mga sa inyo, i-encourage po kayo, maging totoo kayo sa simbahan sa pagkitong sa bawat isa. Okay? Hindi tayo mabait lamang sa simbahan, kundi sa pakikitungo natin ay kahit sa labas ng simbahan. Kaya hindi natin pwede sabihin siya ay totoo sa simbahan at mabait na kapatid dito. Pero pagdating na sa bahay, kung mga pinag-aralan natin ito kami, iba na ang ugali. Hindi mo totoo yun. Pagkukunwari doon. Kailangan kung ano ang iyong asal, kung iyong kinikilos sa simbahan, pero din pag-uwi natin sa simbahan, sa bahay. Ganun tayo sa pamilya natin. Ganun tayo sa esposa natin. Ganun tayo sa mga anak natin. So nakukuha niyo po yun, hindi po ang pagiging totoo. Okay? Ang mga sitwasyon niyo po, meron tayong mga church leaders. Meron po tayo, sa inyo, meron kayo na nangangalaga sa inyo, si Pastor Alvin at si Sister Leslie. So yan ang mga taong kailangan maging totoo kayo. Maging totoo kayo sa kanya, sa pagkitungo sa kanila. At huwag kayo mag-aalanganin na sabihin niyo sa kanila ang sitwasyon ng inyong buhay. Kasi sila ang magagay sa inyo, sila ang nagbibigay sa inyo ng tamang tayo. So, kailangan maging totoo tayo sa ating pong mga namumuno kasi sila nga ang nangangalaga sa inyo ng spiritual. Sa mga kalalakihan, sa mga mag-asawa, mga kapitid si Pastor Alvin at si Sister Leslie. Kaya nga nandito sila Nandito sila ang magbibigay sa inyo ng katuruan, ng payo, ng katotohanan, ng Biblia. Ang ipapayo nila ay sa ikabubuti nyo para lalo kayo lumago sa Diyos, para lalo kayo lumago sa inyo spiritual. Kaya kung po kayo mag-atibili na ibahagi ninyo ang buhay ninyo na nag-aalinlangan, nag-problema, nag-struggle, pero bagyo, kung ano bang kahirapan na gagawin na naramdaman nyo. Siyempre po, ang una nyo, gagawin ang ipagdasal sa Panginoon. Magdasal kayo sa Diyos, nagtulungan kayo sa inyong pinapagdaanan. At ang pangalawa po ay yung mga leaders po natin, kaya na meron nagpapakstol sa inyo. Sila po pinangalalagay sa inyo. So, hindi po ang totoo. Kasi mapagkakatuwanaan ng mga namumuno at kung nag-aalila kayo sa
sabihin sa inyo ng muna sa simbahan, sa inyong sitwasyon, at pagkatapos sa iba nyo sasabihin, yun po ay hindi ayon sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, yung mga tao, mga galaga ng ating spiritual, ang ating pong lapitan. Okay? So sa mga babae, meron na kayo si Sister Leslie, na ang problema nyo, kahit ang problema ng mga babae, meron kayo nalalagisan, kahit siguro kahit mas bata sa inyo. Siya ay makapagbigay ng tunay na tayo. Yun po, bago lumapit sa iba, huwag po kayong hihingi ng mga counsel, ng mga advice, hindi Kristiyano. Bali maganda ang kanilang ipayo sa inyo, pero hindi makakatulong sa inyong suglado bilang Kristiyano, sa inyong paglakad sa ating Panginoon. Sa inyo po lahat, sa mga mag-asawa o mga kalalakihan, meron tayo, si Pastor Abby, sila po ang hingin nyo ng payo bago ang iba. Yun po ang nakuha sa katotohanan. Ang nilalapitan ay totoo, at yung totoo ay sigurado, totoo ang papayo. Totoo na ayon sa Biblia. Kaya ito po sinasabi ng Ephesians. Ganun kayo ngayon. Kaya minsan nyo, napansin nyo ba, ang bait na Diyos, hindi naman tayo iniwanan. Yung tayo ay mag-born again, binigay niyo sa atin ang salita. Binigay sa atin ang Holy Spirit. Binigay sa atin ang simbahan. Binigay sa atin ang mga pastor. Binigay sa atin ang mga nananalaga sa atin. Para tayo talagang marami mong guidance. Marami tayong tools. Marami tayong matatakbuhan. So yun po ang encourage nyo lagi sa inyo dito sa DOTC Pampanga. Mamuhay tayo ng matuwid, mabuti at totoo. Ginagawa natin ito at pinamamuhay dahil tayo ay nasa liwanag na. Yun po ay magagawa natin dahil na doon sa mga binanggit ko sa inyo. So magiging po tayo. Kasi nga, kung sa simbahan hindi tayo totoo sa bawat isa, paano natin ipapangaral ang katotohanan sa labas? Kung sa loob hindi tayo totoo, kailangan makita natin ang katotohanan sa loob. Totoo tayo sa bawat isa, totoo tayo sa Diyos, totoo tayo sa ating sarili, then madadala natin ang katotohanan sa labas. Kasi mararamdaman nila kung hindi katotohanan ang pinapamuhay ng mga Kristiyano. How can we invite people dito sa loob ng church kung hindi nila nakikita? Wala naman pala ang katotohanan ng mga tao doon, pupunta rin lamang. At saka nararamdaman ko, parang hindi sila totoo, hindi sila open. Okay? So, kailangan maramdaman po ng tao yun. So, binayaan na nga tayo kung sakali po, i-present yung lugar nito na maipagpatuloy natin masustensyohan ang nalagay ito para nga po lumago ang simbahan natin. Lalago po yan, makikita nila na komportable ang kanila pong panambahan ng linggo, makikita nila ang mga miyembro ng DOCC ay mga totoo, mga namumuhay ng tama at mabuti ang asal. Sigurado kung maraming makakapit tayo magkakalawa dito. Okay? So yun po, ang unahin natin, linisin, siguraduhin, ayusin, maging totoo ang lahat na nasa loob. Okay? Naniniwala po kung ang namumuno sa inyo, ang magpapasok sa inyo ay totoo. So tayo na lang po mga miyembro ang maging totoo, mabuti at matuwid. Okay? Ang sabi sa verse 10, basahin natin. Sikapin ninyo matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Okay, napag-aralan natin kagabi. Nagkaroon pa kayo ng mga presentation sa mga workshops. Kung papaano natin malalaman ang kalooban ng Diyos, ang kalugod-lugod. Importante po na isang Kristiyano ay hinahanap ng ngayon ang kalooban ng Diyos. Importante po yan. Pag hindi natin hinahanap ang kalooban ng Diyos, maliligaw tayo, manghihina tayo. At saka sasabihin natin, hindi ka pala ang Kristiyano, wala naman pala ng tagumpay, nanghihina ako. Kasi nga, hindi mo hinahanap ko ng kalooban ng Diyos sa inyo, sa iyong ministry, sa iyong relasyon, sa iyong buhay. Iba-iba po kalooban ng Diyos sa atin. Iba-iba. Sa bawat isa sa atin, iba ang kaloob. Iba ang kaloob kay Nathan Jun, iba ang kaloob kay Joanne, iba ang kaloob kay
ba? So, kailangan hanapin muna natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Okay? Ang sabi dito, sikapin. Ano po yung sabi ng sikapin? You do all your best. Ibigay mo ang lahat ng iyong kakayahan. Ibigay mo ang lahat ng iyong lakas. Sikapin. Hindi yung trying, hindi kayo magsisikap o yung mag-attempt lamang. Kundi talagang sikapin mo. Maaaring una, hindi mo makamtan. Pangalawa, pagsikap ka pa, lalo ka magtindi. Tindihin mo ang iyong desire, pagsikapan ninyo, matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Bibigyan pa mo tayo ng halimbawa, ang pag-attend mo ng Bible study, pag-attend mo ng prayer meeting. Yun po ay pinapagsikapan, hindi sinisingit. O ano na sa Bible study ngayon kasi wala akong ginagawa, walang magandang programa sa television. Hindi po, talagang sisingit yan. Sabihin natin, patatapos ako ng trabaho, bago ako kumain, ako muna ng Bible studies o ng prayer meeting. Pagsisikapan ko, bago ako may puntahan. Pagsisikapan ko, na isingit ito, gawin ito, ting Miyerkules o ting Biyernes. Ganun po ang pinagsisikapan. Talagang inilalagay niyo sa schedule niyo. Ang sabi ng pagsikapan, sikapin ninyo matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang salita. Ito nga ang ginagawa, di ba, sa prayer meeting, sa Bible studies, sa pag-aaral ng linggo, ay galing sa salita ng Panginoon. Doon natin nakukuha ang nalalaman ang kalooban ng Panginoon sa inyo, sa pamamagitan ng salita. Kasi nararamdaman niyo yun ito ang gusto ipagawa ng Panginoon sa akin. Ito ang nararamdaman kong direksyon ng Diyos na gusto niyang tahakin ko. Okay? Pagsikapan ninyo. Okay? Saan po maiwan po sa atin yan? Pagsikapan niyo ang mga gawain ng simbahan. Yun nga pong yung noon na mahirap puntahan, walang sasakyan, mainit, masikip, pinapagsikapan natin. Lalo na ngayon, lalo na pagsikapan natin. Pagsikapan niyo po, pagsikapan, huwag lamang isikip. Huwag isingit, huwag i-try, huwag i-attend. Okay? Ito po ang verse 11, matindi po ito. Malalim ang sinasabi po sa atin ng verse 11. Babasahin natin maigi. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kaliliman na walang ibinubungan ng mabuti. Ngayon, nasa liwanag na tayong lahat, huwag kayong makibahagi sa anumang gawain ng kaliliman. Yung mga nakaraan, mga kasalanan, masamang bisyo, masamang pag-ugali, masamang sinasabi, masamang iniisip, wala na daw tayo. Dapat, hindi na tayo nakikibahagi doon. Anong ibig sabihin doon? Yung pinapaponize pa natin, pinapanood natin, pinapakinggan natin. Ang mga bagay na hindi na mga gawa na ng kadiliman. Ang sabi, di ba? What? Verse 5, verse 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang pinubungang mabuti. Okay? Ano ang pakikibahagi ng Kristiyano sa mga pinapanood natin yung mga malalaswa? Mga pinapanood natin na ang mga artista, mga movie star ay mga mali ang kanilang pinapamuhay. Dapat hindi na natin pinapanood yun, hindi na natin pinapatuloy, hindi na natin pinapakinggan. Kung alam natin ang kanyang na MC doon, actor, actress, singer, dancer, ay mali ang pamumuhay. Kasi sa Pilipinas nga po, napapansin ko yun, popular ang mga makasalanan ng pamumuhay. Ang mga homosexuals, ang mga gays, ang mga tomboys. Bakit yung natin pinapakinggan natin? Bakit binibili pa natin? Bakit binibili pa natin ang kanilang mga recordings? Pinapakinggan natin ang kanilang mga inaawit. Pinapanood natin ang kanilang mga shows. Pinapanood natin ang kanilang mga pelikula. Doon po ay nakikibahagi pa kayo. Nakikibahagi pa kayo sa kadiliman. Kasi kailangan wala na tayong connection doon. Maaaring ang connection natin sa kanila ay bahagi ng salita ng Panginoon. But to watch them, to enjoy them, ito po ang nakakalungkot. Kahit po mga Kristiyano, bakit natin nilang pinapalakpakan? Pinapalakpakan mo isang nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay na mali, nabubuhay
namumuhay na malaki ang pagka-immoralidad niya. Kung tayo magpahagi doon sa mga bagay na yun. Sabi ko, ito ang sinasabi, huwag kayong makibahagi. Huwag makibahagi sa mga gawain ng kadiliman. So, be careful anong pinapanood nyo, pinapakinggan nyo, sinusundan nyo. Yung kung pinapanood nyo sa inyong Facebook, sa inyong mga Instagram, sa mga YouTube, kung alam nyo ng mali ang kanyang pamumuhay, kahit siya ay maganda, siya ay magaling, do not have anything to do with them. Huwag kayong magkaroon na anumang makibahagi sa kanila. Ang sabi na ng verse 12, bakit kayo makikibahagi? Ito, sabi ng verse 12, kahiya-hiya. Kahiya-hiya mapanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lihim, kahiya-hiya ang mga kasalanan, tinatago natin sa sarili natin. Anumang klase mo na immoralidad, maling relasyon, maling partner, maling esposo, maling love life natin, kahiya-hiya daw yun. Kahiya-hiya, sabi. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na yun na ginagawa nila ng lihim. Kaya, bakit nila ginagawa ng lihim? Bakit nila itinutuli? Bakit nila itinatago? Kasi nakakahiya. Di ba, ang tama, ang mabuti, ang totoo, pinapakita natin yan talaga. Hindi pa ipag-ibang para sabihin natin, ako po, ibinago ng Panginoon, ito na ang ginagawa ko. Maging katulad nyo ako. Maging katulad nyo kay ako. Nyo. Okay? So yun ang ano natin. So, ang sabi ng verse 12, ano ang bagay na kahiya-hiya na tinatago ng tao? Sigurado ko pasalatan nyo. Immoral, mali, masama, madumi. Okay? Kahiya-hiya, mabanggit lamang ang mga bagay na yun. Ang ginagawa nila ng lihim. So let's start, konsidera natin ang mga pinapanood natin ngayon. Kasi sinasabi ko, nanonood lang naman ako eh. Pero kung ay mga sa isip natin, at yun ang nakapakikibahagi. Okay? Whenever we follow someone, nakikibahagi tayo sa kanya. Ito po ang sinabi, huwag kayo makikibahagi sa kasamaan, sa kasalanan. Ang sabi, sa halip, ay ibunyan ninyo ang mga iyon. Ibunyan. Amen. Huwag kayong makikibahagi, ibunyan. Kung alam niyo po na mali ang isang bagay, kung meron kayong nalaman, meron kayong obligasyon na hindi lamang tumaningin. Ibunyan. Ito, paliwanag natin maigi ha. Ibunyan sabi, huwag makibahagi, ibunyan ninyo ang mga iyon. Ibig sabihin, expose them. Dalawang klase po yan. Expose them dun sa taong gumagawa. Ipaliwanag niyo sa kanya, ibunyan niyo sa kanya, kapatid, mali ang ginagawa mo. Kapatid, nababiyan sa pinag-uutos ng Panginoon. Kapatid, yan ay masama. Kapatid, yan ay kasalanan. Kung meron po may opportunity, kung alam niyo na makikinig yung taong yun sa inyo, kung siya ay magiging bukas sa inyo, hindi naman po kailangan ipilis natin kung siya ay hindi handang tumunggap ng katuruan ng pagwawasto. Pero meron tayong obligasyon na ito niya. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa loob po ng church, tayo po ay kailangan mayroong magandang relasyon. Kaya ang sinasabi ng Biblia ay nagkaroon tayo ng close relationship. Hindi dapat yung para maipakita natin ang pag-ibig natin sa bawat isa. Hindi dapat kayo maging aware sa sitwasyon ng itong kasama sa church. Kung alam niyo mayroong nangyayari hindi maganda, kung alam niyo hindi tama ang kanyang ginagawa, hindi mo tayo dapat tumingin. Ang una natin, may ipagdasal natin siya. Kung kaya natin siyang payuhan, kung kaya natin siyang iwasto, then so be it. Kung hindi po, pero mga church leaders tayo, pag pinabayaan niyo po ang isang tao na mali ang ginagawa at nagbigit mata na lamang kayo, yun po ay magiging obligasyon nyo. Nasa kamay nyo, kasalanan ng isang tao na pwede siyang mapunta sa impyerno dahil wala nag-correct sa kanya, wala nagsabi. So, obligasyon nyo po yun.
hindi nyo kaya, ibunya. Ibig sabihin, i-expose, i-squeeze, ibunya nyo sa ating ulo, sa ating pagkakas. Kaya Pastor Alvin, kung meron po kayo nakikita mga kapatiran na hindi tama ang pamumuhay. Kasi po, hindi yan ang opinion ko. Ang sabi dito, ibunya nyo. Ang ibig sabihin, ibunya, do something para magising yung tao. Do something para makorek siya. Ang pinapagkailangan, ang sabihin niya sa pastor, para matulungan siya makorek. Ngayon, tayo naman, kung nabunyag na ang ating ginagawa, sa kadiliman, dapat handa tayo mag-korek. Kasi kasama yan sa sinasabi, dahil na natin buhay yun madilim na. Ngayon, hindi na natin dapat ginagawa yan. Kung nakatama tayo sa kadiliman, kahit ko-o-uti, handa tayong tumanggap ng koreksyon. Nakikita niyo po yun, nakikita niyo ang obligasyon, koreksyon ng kadiliman sa ating sarili, na meron kayong nakita kadiliman sa kapatiran na hindi tama, ibunyan niyo. Ibunyan, sabihin, ipagdasal, i-correct, bigyan ng tayo. Lahat po tayo, may obligasyon sa bawat isa. Dapat na yan, ipagdasal ang mga naliligaw o bumabalik sa kadiliman. Okay? Ang sabi sa verse 13, ang lahat ng lalakantag sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga yun. Kaya yun po ang purpose ng ibubunyag para malantag sa liwanag ang kadiliman. Kasi hindi maintindihan ng tao nasa dilim pa lang siya. Pero pag binigyan niyo na ng liwanag na salita ng Panginoon, kapatid, ito ang sinasabi ng Biblia. Kuya, ate, ito ang sinasabi ng Biblia. Ito ang liwanag na kailangan mo. Kasi pag pinabayaan mo siya sa dilim, paano siya makakasingin ng liwanag? Tayo mga nasa liwanag. Kaya di ba ano po sa atin? Go out there and be light unto the world. Magliliwanag kayo ng mundo. Kayo po, tayo ang liwanag ng mga nasa dilim pa. Maraming tao dyan na nasa dilim pa. Yun ang ating pong itatarget pagkatapos natin maging maayos, ang structure ng church ay ayos na, ang leadership ay ayos na, ang sarili natin ay ayos na, hahayo tayo. Kaya nang gagawa si Pastor Alvin mga discipleship Bible studies para malaman natin ang mga basic, ang mga dapat natin matutuhan, mga doktrina na dapat natin malaman kasi maging handa tayo. Maging handa tayo sa paglabas doon. Yun po ang pamumuhay na nasa liwanag na. Nasa liwanag na. Nasa liwanag na. Eh, balikan niyo po yung verse 8. Ang sabi, dati. I hope po, ang kadiliman sa bawat isa ay dati. Past tense. Nakaraan. Kahapon. Nung isang taon. Nung mga nakaraang taon. Kung ang kadiliman na nasa atin ay hindi pa dati, ngayon magdesisyon na kayo, ayoko na po. Ang kadiliman ito ay gusto ko nang maging dati o past tense. Hindi na, tapos na, wala na akong koneksyon. Okay? Sana po, yan ang kumaiwan sa inyong mensahe ngayon, nasa liwanag na kayo. Nasa liwanag na kayo. Tulungan nyo kung nasa kadiliman. Tawagin ko na lang ang ating pong worship para po mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa na mananangin. Ito po ang kailangan natin. Kailangan we pray for one another. Huwag po tayong mahihiya na takutin ang ating kamay. Pastor, gusto ko po ng panalangin kasi mayroon pa po kadiliman sa aking buhay. May kadiliman pa sa puso ko. O Pastor, hindi ko pa talaga kilala kung sino ang liwanag. Gusto ko po malagay sa liwanag. Ito po ang pagkakataon. Dahil yung kamay mo, habang sila yung maawit po ng worship song, we can pray for you. Magdadasal natin kayo, magdadasal tayo sa bawat isa. Ang bawat isa ay kailangan lumipat sa dilim at lumipat sa liwanag. Dilim, liwanag. Sa tayo ngayon, dapat meron ang liwanag. Okay? Anyone po na kailangan panalangin, just raise your hand. We will pray for you. Anyone po, huwag kayo mag-activity habang na-awit natin ang ating mga worship song. Let's pray.
Alam po natin ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay pagsunod sa utos ni Jesus Christ na ating Panginoon. Hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan. Subalit sinasalamin ito ang bagong tipan na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa Lord Cristo. Every time na ginagawa po natin ito, we commune with Christ. Nakikisa po tayo sa iwan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang babala po ni Apostle Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang kapag ng Panginoon ay isang gawain, pinag-iisa, hindi pinagbabahagi ang mamamahal ng palatayaan. Kaya every time we do this, nagkakaroon po tayo ng unity, ng pagmamahalan, inaalala po lang yung bagay ng gawa ng Panginoon. Kaya mahalaga po ito na ating patuloy na alalahati. We celebrate this every first Sunday of the month. Kaya ito po ay ang malaking bagay at paalala po sa atin. At kasal po dito, maling pinapaalala ni Apostol Pablo na ang kapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat po igala. Ang pakikibahagi dito ng hindi nararapat ay nagbubuhan ng hindi maganda. Ang hindi nararapat sa pagtanggap sa pagpinom sa elemento ay isang kasalanan sa katawan ng dugo ng Panginoon sa Kristo. 1 Corinthians 11:27. Kaya dahil dito, kinakailangan sa isigin natin mabuti ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo karapat-dapat sumalo sa banal at tapat ng ating Panginoon. So, bigyan ko po kayo sa minuto. Let us pray personally sa atin at tuloy po tayo sa isip sa Panginoon at natin ang kalawan ng Diyos. Let us pray. Salamat, inaalala mo namin ito, Panginoon, sa araw na ito. Inalakas ng isip ang aming puso at isipan sa lahat ng puri ng kasalanan. Nawa, Panginoon, ang tutog na nagbayubay sa puso ng bago ay patuloy ang pag-inis ng lahat ng aming mga kasalanan. Sa takat ng puri, sa pangalan ng Jesus. Amen. Taas po natin ang ating hostia, ang bread. Taas po natin. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa inyo, pinarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus ay patuloy po ninyong pag-alagi ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang hostia ito upang ito'y maging pagpapalagin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sapagkat ito ang turo na tinatanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ay pinagkanulo ang Panginoong Jesus ay lumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang may pasasalamat. Taas po natin ang popa. Dahil na natin. Panginoon natin Diyos, kami papasalamat sa inyong kaloob. Buhay ang dugo ni Jesus na nagbubo sa krus ng Kalbaryo. Siyang nagbugas ng ating mga kasalanan. Upang kami may turing umahan. Ihalog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at salamat bilang sa kahit buhay para sa itululughati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pag-ubalik. Ito po ang aming dalangin
5 and 6 ng 1 Corinthians 11. Matapos magkapunan, lumabot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, binabahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Kaya po ay natatapon ng pagkakon. Ito po ang sinasabi ng Diyos. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakunti ay aakani ng kakunti. At ang nagtatanim ng marami ay aakani ng marami. Ang bawat isa ay dapat masigay ayon sa kanyang kasya, maluwag sa loob at hindi nakikita namin, sapagkat hindi ng Diyos ang nagbibigay ng may kapalaran. Amen po. Totoo nga po na tayo po ay dapat magbigay sa ating Panginoon dahil alalahanin po natin noong ang Panginoon si Kristo ay pinigay niya ang kanyang butong na anak upang tayo maging handog, upang tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan. Kung ngayon, Panginoon, ay salamat Panginoon at natutunan po namin ng mga. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon nito. Ay kami po ay natuto sa mga aral, mga payo at na dapat po magbigay sa kawain po upang sa ganun ang bawat ibigay po namin ay makakatulong po ito sa kawain ng Panginoon. At dinadalangin ko rin po ang bawat kapatid na hindi pa nakakabigay sa inyo. Palain mo po sila, bigyan niyo po sila ng magandang hanap buhay Panginoon upang sa ganun, sa susunod po mga kawain ay makakabigay po sila. Maraming salamat po sa iyo Panginoon. Sa iyo lamang may babalik ang paglulit po sa kami sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yes, Lord, at maraming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Nang muli mo po kami iningatan upang kami po ay ligtas na makarating sa lugar na ito. Maraming salamat po sa bawat isang narinig po, Panginoon, na patuloy pong nakikinig at handa pong matuto ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat din po sa aming pastor na nagbahagi po ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa po Panginoon ang iyong mga salita ay may tanim po sa pinakamalalim at pinakamatagal parte ng aming puso, Panginoon. At ay pagdating din po namin ito sa pang-araw-araw, Panginoon. Salamat po sa biyaya at pagpapala, Panginoon, na pinagkakalog mo sa bawat isa sa amin. Dinadalangin ko po, Panginoon, nawa gabayan po kami ng iyong banal na Espiritu at ulit po sa kanya-kanyang aming mga tahanan, Panginoon. Muli po, Panginoon, sa iyo lang po binabalik at ulit pa sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya rin magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo ay Kanyang ingatan. Ang Panginoon na mag-iingat sa inyo nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. Finally, nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mabuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganoon, sama-sama kayo magpupuri sa Diyos at Ama at ating Panginoong Kristo. Pagpalain lahat